Oh, grabe, daganan nila eh. Natulog na sila. Another adventure! Hello mga B, good morning. Time check. This is around 9 a.m. So we're going to Paniki Cave or Quagnet Cave or Bat Cave today. I felt curious, exciting, but also scary. Kasi di ba Paniki, Quagnet, Bat, MG. Kasi naman mga B, I grew up in the province and ang tawag nila sa mga paniki, Quagnet is balbal, aswang, ganun. Kaya I'm kind of bit scary. Kasi nga, di ba, sa gabi lang sila lumalabas, kumukuha ng food, ganun. Sa gabi lang sila active. And then sa umaga, tulog sila or nagtatago sila, ganun. Kaya sinasabi nilang aswang or balbal sila, ganun. So, let's find out kung ano ba talaga sila, kung ano ba talaga yung paniki na yan or Quagnet na yan. Is it they're good or bad? Oh, finally mga B, nandito na tayo. OMG, sobrang nakakatakot. Entrance pa lang, like sobrang mafe-feel mo na talaga na this is the Bat territory, ganun. Kasi sobrang tahimik at saka ang daming damo, mga ganun. Para talagang yung wrong turn yung atake, ganun. Nagpa-sound trip lang talaga kami dyan sa sasakyan para hindi masyadong nakakatakot. Yung tipong pagpasok mo pa lang sa entrance, masasabi mo talagang OMG, this is the Bat territory. Also, it's our first time here at Bat Cave. Sa Tagalog pa, Paniki. Sa Bisaya, Quagnet. So, yeah. So, ayun na nga mga B, nakarating na tayo and let's go explore! Guys, nasa yung mga souvenir there and let's try and let's check it out. Also mga B, surprisingly, this is not just an ordinary Bat Cave. It's a World Guinness Record. Tignan nyo naman. O diba, bongga. So, ayun na nga mga B, bago ka maka-enter dun sa Bat Cave nila mismo, sa cave nila mismo, kailangan mong mag-seminar muna, like a briefing, ganun. It would take like maybe 3 to 5 minutes lang. Siyempre, kailangan mo maraman yun, paano sila paano sila namumuhay, para ma-understand mo yung mga paniki, ganun. Saka para malaman natin kung aswang pa talaga sila, manananggal, balbal. So, let's go and find out. Of course, mahitungod ni siya sa contribution sa mga paniki sa ato ang environment, nilabi na sa ato sa Davao Region. So yes ma'am sir, as you see, natay Guinness World, daog ta, sulod ta sa naay pinakadaghan under the armpit. Oh, nandiyan ang mammary glands sila. Ito yan. Upat ilang tutoy. Sa amin pala ang tutoy dedik yan. Makaintindi kayo ng Bisaya guys. Makaintindi pala ito ng Bisaya. Parang ang aso lang ang English dito. Doggy. So yan. Eto, they have 4 mammary glands. May upat sila. Hindi nag-breastfeed, pero meron pa dito sa baba. May false teeth na tinatawag dyan, 2 mammary glands. Microscopic masyado. Those are doon sila humahawak. Older yun ng paniki. Para ng baby. Doon humahawak para hindi siya malaglag. Habang lumilipad ang kanyang ina. No? Nakasama siya. So unlike kangaroos, mga marsupials animals, they have pouches. Doon nilalagay ang baby. So sila wala man. So kinahanglan ay hawiranan ang baby. So dito sila mahawid sa mammary glands sa ubos. Then, kini, obvious, makainin mo. Boys, ano sa mani? Oh, lato-lato. No, also guys, proto, purples between the legs. Very obvious, high evidence. Mauni ang male bat. Then, mas bigger ang sizes. Mas dako ang male kaysa sa female bat. Then, mas bigger ang population sa lalaki dito kaysa sa babae. So, mas ma-recognize ninyo dayon ang mga lalaki dito. Kaya, yung mga balls halos karon dito, no? Unya, nasa na mga activities karon like courting activities, mating activities, and breastfeeding activities. Yan, no? Ang mga bats, they do breastfeeding, guys, because bats are mammals. Mammals din sila, the only flying mammals. So, pag mayroon tag mammals, diba, they give birth alive. Tapos, sila, nag-breastfeed sila. So, here, ang bats na to, 6 months of gestation. Ang ilang pagbunti, 6 months. 3 months ang breastfeeding nila. Nag-breastfeed sila 3 months. Kung may usaran din sila ka baby or 1 pup a year only. So, ang baby bat, ang tawag na pup,
PUP, more puppy na ba? So, usara na siya lang anak sa usa ka tuig. Usahan ay twins, pero very rare lang na. So, usually, commonly, ideally, ang madala raman nila, isa naman. Lisod kay duha, tulong, talpo nila ako nagalupat. Lisod kayo na, as a mother but, walang based on my experience. Pero sa una, ba't ito? Sumaon na siya, lisod kaayo. So, isa rin yung ang madan. And then, yes, no, the lifespan. Ang pinabuhay sa itong paniki, maabot sila 41 years old. Human years, yeah, one of the longest lifespan in mammals classification. Diba kay ganito kay, wait, fruits lang, juices from nectars, hindi na ginakapun. Hindi na to kaya. Pwede chol? Hindi, pwede. So, mauna siya. So, every night time, ang atong mga bats, manghawa na sila. Usually, they go out around 6:10, 6:20 p.m. Then, makaabot na sila Davao Oriental, guys. Ang katong mga juvenile, katong mga healthy bats, abot ng Davao Oriental, 100 kilometers from here. So, maabot ng Bukidnon. Pagbalik na, dalapin mo. Pagi ka ni Bukidnon, they bring souvenirs. Del Monte. Sige, dili, Oriental. And then, they will be back. They come back 2 to 4 a.m. before sunrise. Nadyo na sila curfew, guys. Disiplinado ang mga paniki. Pinahanglan, maabot na sila ng oras or else. Kina-consider na sila as hubog. Nasa gawa. Namin maliit yung mga paniki, no? Mga hubog to. Mag-drag buns ba? Nga naman sila mag-drag. It's because of the tuba, coconut wine. Nag-inom sila ng tuba. Kala hubog di ay. Sa mga coconut trees na kung tubaan rin, no? And then they get drunk also if they are, oversipping the juices from mga fermented fruits, pag masuraan ay kagawang fruits, makakos na intoxication sa ilaka. So if you will see bats right now, slept outside the cage, nasa gawas, sunbathing behind the pita, is try to smell. So sunod ka, diba, bakit ng suka. Then kung imo silang ilabtan, try to touch them, diba, they fly like, suray-suray ba, zigzag ang direct, makarelate mo, boys. Kung zigzag ang direction ba, ano nga na sila, mga papal ninyo guys. So yes, so those are intoxicated bats, nagwalwal po kami na part-to-part. Yes. Okay, so any questions or clarifications? So by the way guys ha, Salmon Island, we have more than 70 bat caves in just this island. More than 70, but this one is the most accessible. Not biggest, but one of the smallest cave din siya. Napay mas tagpo, pwede sublon. Pero ano yung pinaka-accessible? Questions or clarifications? Napay pangkapana? Tuki! Okay, question? Pagutan na si Miss Rachel. So if you have anyways ma'am, you have your tourist guide or tourist driver. So, ayun na nga mga B, natapos na natin yung quick briefing at papunta na tayo sa Bat Cave, yung mismo nilang cave nila. At kung tinapos niyo yung buong video ng briefing mga B, maiintindihan niyo yung pamumuhay ng mga paniki. Hindi sila aswang, balbal, o paniki, o manananggal. Normal lang din sila, like animals, ganun. Just that graveyard shift lang talaga sila active, and then natutulog sila pag daytime, ganun. At saka, yung mga kinakain lang nila is fruits, like overripe fruits, ganun. At in fact, nakakatulong sila sa mga environment kasi yung mga buto na kinakain nila ng fruits na tinatapon nila, and then syempre pagtapon nila napupunta sa soil, and then yung seeds nun tumutubo ulit, so nag-grow another trees, ganun. So anyway, nandito na tayo sa cave nila, hanggang dito lang tayo pwedeng manood kasi delikado pag pumasok, at hindi talaga pwede pag pumasok ka dun sa looban kasi merong mga another animals, wild animals in there. So, ayun mga B, hindi ibig sabihin na active sila sa gabi ay aswang na sila. It's just that graveyard shift lang talaga sila kumakayod at tulog sila sa gabi, nagpapahinga sila sa gabi, ganun. Diba? Tayo din naman, may mga like call center, ganun. Kayod sa gabi, tulog sa umaga. Parang ganun lang. Sobrang dami nila as in. Anyway, let's hear what they sounds like. Batman. Klaro. Yung nadaganan nila eh. Sabagay kasi tumirin. Nakaka-amaze lang tong mga bat, mga B, diba night shift sila or graveyard shift. Syempre, meron din silang curfew. Dapat makauwi na sila bago sumikat ang araw. Around like 5 a.m. nasa bahay na dapat sila. Parang tao lang din, diba? Oh, grabe, daganan nila eh. Natulog na sila. Pag gabi, gumawa sila. Oh, grabe dagan.
pa sa taas ng ate. Maternity mating areas. Ooh. Dito ka, dito. Para makita mo yung ano bayaw ako. Anong bayawa ko? Richard ko, Richard. Iguana. Wala. Ay, putik ka! Wala. Right there, down there. Damn, that's sad. How do you not see it? That's so huge. Kita mo? Komodo versus cobra. Grabe. Now, Komodo. So, ayun na nga mga B, as what I've mentioned a while ago, bawal talaga siya pasukin kasi may mga ganyang hayop sa loob. Kasi kinakain nila yung mga paniki as food, as their food. So, yeah, that's why. At many more, meron pang mas malalaki dyan. Meron pang madami. As in, nagtatago lang sila dyan somewhere. Kaya yun. Pwede sa sulod kay naay mga inana, no? Naay bayawak. Swerte kayo siya, kaya dara siya pero hindi na siya maglakaw-lakaw. Oh, nana siya food si, nana siya food. Kainin na yung mga kon. Tambok gani siya, oh, tambok. layo na sa buhaya. Wala ni, hindi yung palaos na. Dahil, kuhan mo na pa. Palaos. Oh, palaos din. Iring. See to the next third view. Trading. Dito naman yung trading. Trading ground. Ooh. Wow, this. Awan eh. At saka mga B, just to give you heads up, may amoy talaga siya. Hindi naman yung sobrang tapang na amoy, ganun. Siyempre, bahay nila to, dito na sila tumatae, dito na sila umiihi, at saka may dito na din yung nalalanta yung mga pagkain na kinakain nila. So, halo-halo na. So, siyempre, mga amoy talaga. Pero hindi naman yung tipong sobrang angas ng amoy, sobrang baho ng amoy. Pero sakto lang, ganun. Sabi nga nila, it's a bath cave, also a banyo cave, ganun. Siya nga pala mga B, kung nanood kayo ng full dun sa orientation, quick trivia, nalalasing din tong mga bat. Like, pag sobra yung kinakain nila, sobrang prutas, like, overeating, nalalasing sila. Ending, hindi sila nakakauwi ng curfew time. Yung iba, nasa daan, nakahiga, mga ganun. Yung parang tao lang din, yung pag nalasing sila, nasa daan sila nakahiga, mga ganun, eksena ganun. Kaya pag may nakita kayong paniki sa daan at naabutan ng umaga, ibig sabihin, lasing yan sila, ganun.